Akala mo, porket ng demanda ka, makakalusot ka na sa ibang mong mga patutsyadang mali-mali dyan. Hindi kita tatantanan. Habang may mali kang ginagawa, ay babanatan kita ng babanatan. Tanda mo yan, huwag mong kakalimutan yan. Diyan naman sa gambling, kung sa drugs, yung pag-expend dyan, hindi ganun kalaki. Sa gambling, sobra. Dumodoble, triple. Sabi ko nga sa iyo sumasahod yung isang empleyado ng 1.5 kada araw. Ang ano niya, ni ginagastos niya siguro mga 10,000 a day. Kaya nalululong sa utang. Di ba? Bumabaon sa utang. Saan babawi yan? Yan. Mangingidnap yan. Manguhold up yan. Magkakarnap yan. O, papasok yan sa mga illegal. Mangungurap yan. Naku po. O ito na lang, challenge ko sa inyo Punta kayo sa mga kasino. Lahat ng kasino may VIP. Hindi yung VIP sa mga karaoke na meron nangyayaring hindi maganda. Iba yon. Ito, VIP na talagang ang mga nandun, mga high roller. Dati, naalala ko to. Kasi nagkakasino ko nun dati. Hindi ako nagbibiro. Nagkakasino ko nun. Nung bata-bata pa ako. Ang mga nasa VIP, mga Chinese. Ngayon, wala na. Puro Pinoy na, magtataka ka. Paano mo nalalaman? Kasi may show pa rin kami doon. Alam ko yun. I do not support that, okay? But again, ang kasino hindi mo na maalis yan sa Pilipinas. Okay? But akin, better ang kasino kaysa sa online gambling. Ang kasino kasi regulated. Hindi makakapasok ang 21 years old pababa. Napakahigpit dyan. Di ba? At the same time, sasadyain mo para pumunta dyan. Hindi ka naman pupunta lang, hindi ka tulad sa cellphone, nandyan na kasino, nasa kamay mo. Di ba? Nasa kamay mo na yung kasino. Pag diyan, at least, kasi, halimbawa, hindi man ako magpapakipokrito, di ba? Sa Davao, meron din yan Di ba? Sa ibang lugar, walang problema yan. As long as diyan lang regulated, okay lang yan. Pero wag na yung online gambling. Ang second country na Cambodia, nasa 48 lang. At kung kita lang din ang pinag-uusapan, pumalo sa halos 49.3 billion ang gross gaming revenue ng lahat ng licensed casinos sa Pinas. Sa first quarter pa lang yan ng 2025. Sa entire Philippine gaming industry, kumikita tayo ng lagpas 184 billion pesos. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Hiling ni Zubiri kay PBBM, pansinin ang panawagan ng mga kapwa niyang tutol na sa online gambling. Naanya, nasa 5 to 10 million Filipinos ang naglalaro, kabilang ang mga padre de pamilya at maging mga menor de edad. We can earn this 47 billion elsewhere. Let's stop online gaming. I would love to hear that from the President. Yan. Even in his State of the Nation address. Sana talaga. Sana talaga. Pero sa tingin mo? Kasi yung Pogo, madali Bakit? Walang kumikitang congressman doon Walang kumikitang senador doon. Dito, meron. Kaya na lang din, mahirap pigilan tong online gambling na to. It will take a strong president to do that. Ating limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at Nilimitahan? mabawasan mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata. Hindi na po yan tututulan ng ating Pangulo. Nakatanggap na rin kasi ng report si Zubiri ng suicide cases hinggil sa pagkakabaon sa Naku, utang totoo o yan. talo sa pustahan. Maging OFWs daw umapila sa kanya dahil nagagamit ang remittances nila sa online sugal. Maging may-ari totoo. ng malls. Alam mo, ang tindi niya kawawa yung mga OFW, yung mga anak nila. Di ba? Hindi lang lulong sa droga. Lulong pa sa gambling. Tapos kayo nagpapakahirap kayo mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos yung mga anak ninyo, kung ano-anong kater-kater ang ginagawa sa Pilipinas. Di ba? Tapos ang dali. Bakit? Diretso Diretso ka nagpapadala sa GCash, diretso rin yung GCash dun sa laro.
Minsan ang technology din delicates, no? Ang technology din talaga nakakasira ng buhay ng tao. Walang biro. Minsan talaga dapat ako sinusubukan ko yan sa umaga. Hindi to walang biro to sa umaga. Sinusubukan ko. Hindi pala sa umaga, sorry. Sa pagising ko, hindi muna nang tawag dito cellphone. Kahit sandali lang. Para bagang medyo disiplina lang ba? Sandali lang, mag-relax ka muna, matuto kang mag-relax, maghinga-hinga muna dahil napagod ka sa kakatulog. Ganun Tapos, alam mo yun. Tapos saka ka na tingnan mo yung mga updates. Sinasabing dahilan daw ito ng low sales. At syempre, ang bulsa ng mga operator ang tumataba. Marami talaga mga bilyonaryo matatamaan dito. And I think we all know how they play the game. Pero Hindi lang bilyonaryo. si Zubiri ang We know how they play the game. Let me tell you how they play the game. Ha? Alam niyo kung paano? Remember, kaya nakakatakbo ang mga politiko ay hindi naman sila mayaman. Meron silang mga funder o meron silang pinagkukuhanan ng pera. Yan yung mga bilyonaryo. Why would you think a billionaire or a millionaire will spend so much money supporting a politician, especially senators and congressmen, kung wala naman silang kukuning bawi? Because they are the lawmakers. They make the law. So, they would support yung would benefit their businesses. Kung kunwari ako si bilyonaryong nangangalang baka magkamali ka ng pangalan, banat ba? Mag-isip ka na maayos. Marshall, yon. Kasi speaker ko yun Marshall. Halimbawa ako si businessman, bilyonaryo Marshall ang pangalan ko. Kukunin ko si Senador Lisa. Si Senador Lisa. Lisa Lisa L. As in L. L. Lisa. Kunwari si Senador L, kukunin ko, sabihin ko, Senador L, ako nang bahala sa'yo. Bigyan kita ng 100 million. Suportahan kita sa kandidasi mo bilang senador. Basta pag naging senador ka, huwag mo na lang ito total ban yan. Halimbawa lang. Eto naman si Lisa. Mahirap yan kasi may prinsipyo ako. Yan ang alam ng ibang tao. Anak ka ng muweteng. Mahirap yan. Ayoko. Pwede siguro sa 200. 200 million, pwede tayo dyan. Call. Ako nang bahala mag-spin ng mga bali-bali. Meron naman akong tagagawa ng tagagawa ng mga speech ko yan. Sabihin mo ngayon yan. Sasabihin mo, sige. Sasabihin mo, sige na nga, pero siguraduhin mo, hindi mababa niyan, Ako nang bahala. Marami na may ibang issue dyan. Banatan na lang natin si Duterte. Sige. Yan na lang. Pogo na lang. Ano natin? Idiin natin ng Pogo. Okay, akong bahala dyan. Marami tayong mga kaibigan dyan. Hanggang, ayun na. Nanalo na si Senador. Kaya ngayon, marami talagang ayaw pumayag na mabanyan. Panawagan ito sa Senado. Si Senator Win Gatchalian una nang sinabing naalarma siya sa online gambling cases. Kaya lang, regulation ang panawagan niya. Naku, si Gatchalian regulation? Mag-underground ang mga naglalaro sa oras na i-total ban ito. So ano ngayon? Kung mag-underground? Ha? Hindi, ako kasi yung medyo mali yung sablay sa akin yung prinsipyo na yun ganito na lang gawin natin. Para hindi na mag-underground ang shabu, regulate na lang natin. Tama, mali. Kasi, hindi rin naman natin mapipigilan yung shabu Huh? Hindi rin natin mapipigilan yung shabu, i-regulate na lang natin. Para hindi siya mag-underground. Kumita pa gobyerno. What do you think? What kind of principle is that? Hindi, ako
I'm not against Gatchalian, pero parang sablay yung ganong klaseng prinsipyo. Diba? Ano nga bang difference ng outright ban sa smart regulation ng online gambling? Ayon sa legal perspective ng Arden Consult, blanket o outright ban does more harm than good at posibleng maging daan sa iba't ibang krimen. Habang ang smart regulation, strategic at risk-based ang approach na pwedeng mag-focus sa strict age verification, spending limits at consumer protection. Sa ngayon, susundin ng PAGCOR ang anumang regulasyong maipapasa ng Congress at nasa kamay ni PBBM kung dapat na ba munang isuspinde ang online gambling operations sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Ay, nako. Tingnan mo ha. Kahit po ang DICT, nagbabala na po dyan. Tingnan nyo May to. mga social media influencers daw po na nagpo-promote ng illegal online gambling platforms. Ano po ang kanilang pananagutan on this? Kung kunwari, nilapitan lang sila without even knowing that they're illegal pala. But akala, pag sinabi lang ng influencer na, akala ko, legal eh. Wala namang sinabi, wala namang kami napag-usapan. Gusto lang kumita, rumakit. Paano po yun? Kaya nga ako, Ma'am Cheryl, by phases. Ngayon, nakikiusap ako sa kanila. Nakikiusap ako na magkusa na sila na tumigil, na mag-promote na mga, actually, any form of online gambling, whether it's legal or illegal, because of the social cost. Ngayon, pagtapos kong makiusap at hindi pa rin sila nakikinig, baka ibang tono na i-take natin at magpapadala na tayo ng formal letter. So, kung Yan. process na Aasahan namin yan ha, DICT ha. Aasahan namin yan, huwag kayo puro daldal. Lahat ng mga influencer, isama mo na pati artista. Yung favorite ko pa naman si Kim Chu. May ganyan-ganyan. Sana talagang seryosohin ninyo. 'Di ba? Seryosohin ninyo. Napadalan talaga sila. Whether it is, sabi mo ha, whether it is legal or illegal online gambling. There should be a responsible pagdating sa pag-promote. So DICT, asahan namin yan ha. po, Ma'am Cheryl, na for them to cease and desist yung pagpo-promote nila. Otherwise, magsa-start na tayo hindi lang magkaso, Ma'am Cheryl. We would request for the takedown of not only the content containing the promotion of the illegal online gambling, but the takedown of their pages, their channels as well. Tama yan. Kasi mantakin mo, may sakit na nagpo-promote pa ng utang inan yan. Hindi ko nalang sasabihin kung sino yun, ha? Nakalatay na, nagpo-promote pa rin ng sugal. Anak ng weteng. Sabi mo, ha, talagang ipapa-take down mo, ha, pagka hindi sumunod, ha? Yung mga yan, ha? Pag hindi sumunod. Pinaghirapan yan, tapos matitake lang yan. Kasi nakipag-usap na kami sa social media platforms and they're with us sa laban natin na to against online illegal gambling. May balak ho bang maglabas ng, I don't know, kasi doon po sa mga bill na ipinasa ngayon, katulad ni Senator Win Gatchalian, ang gusto niya yung sponsorships and donations, talagang pagbabawalan na po, pati yung pag-i-endorse ng mga personalidad or influencers po. Pero for now, kung hindi pa yan nasa batas, may kapasidad ba, may ngipin ba ang DICT na maglabas na sinasabing bawal lang mag-promote po ang mga influencers ng mga gambling sites? May existing laws na ho tayo, Ma'am Cheryl. Okay. At sa aming pag-aaral, pag ikaw ho ay nag-i-endorse at you actively endorse these mga online illegal gambling platforms, you are part of that criminal enterprise. Kung na hindi ka lang Nako! But you're a co-principal. So may enough laws na tayo for us to go after them. And second, because of the inherent nature na illegal ho ito mga to, even yung mga social media platforms have agreed na pag ito ay nagpo-promote yan, iti-take down nila yung content and pag on a certain number of times na nakapag-promote ka, iti-take down na i-delete na yung channel. Yun. Klaruhin lamang natin. Ngayon, ang talagang,
Ang Sabi niyo yan, tayo at bawal, of course, yung pag-promote ng illegal gambling sites. Pero doon sa may mga lisensya mula sa PAGCOR, for now, wala po tayong magagawa dyan na mabawalan yung mga nag-endorse po nito. Ano po, ASEC? Tama po, Ma'am Sherry. Yun naman po, tayo lang naman tagapagpatupad lang po tayo ng batas at kung ano yung nakasad sa batas. So kung wala pa akong batas tungkol doon sa, at pinapayagan pa ang illegal gambling, kailangan sumunod din po tayo doon. Akala ko ba kanina kahit illegal, ay kahit legal? Ang gulo-gulo nyo naman, sir. Kanina, linaw no sinabi mo kahit legal eh. Ngayon, biglang kabig ka, pagka illegal lang, yun lang. Tayo dyan, pili na naman eh. Ang tutukan natin yung mga illegal. Kanina, sinabi niya ang linaw. For them to sit and any form of online gambling, whether it's legal or illegal, because of the social cost. Kaya pagtapos kong makiusap, pati Labo. sila nakikinig, baka ibang tono na i-take natin at magpapadala na tayo ng formal letter. So kung kayo due process naman po, Ma'am Cheryl, na for them to sit and desist yung pagpo-promote nila. Otherwise, magsa-start na tayo hindi lang magkaso, Ma'am Cheryl. We would request for the takedown of not only the contents containing the promotion of the illegal online gambling, but the takedown of their pages, their channels as well. Na isipin nyo, pinaghirapan yan. Tapos, Kita nyo, linaw-linaw, gulo nyo, kausap. Kaya hindi na lang kanina sinasabi nyo illegal o legal, ipapa-take down nyo. Ngayon, bigla sa dulo, sasabihin nyo, hindi, yung illegal lang. Gulo nyo kausap. Parang itong senador kayo, ito. Tingnan mo, ito, meron isa pang senador. Hulaan ninyo kung sino. Nasabi niya, hindi daw total ban. Ayaw niya ng ganun. So gusto niya magpatuloy ang online gambling. Pero nung dating sa Pogo, init na init ang ulo nito nung sa Pogo. Kaya daw, epekto nito sa ating mga Pilipino. Pero hindi, di ba, naalala nyo? Mga litanya nito noon, ang epekto daw sa Pilipino ng Pogo ay masama, ganyan-ganyan. Ibig sabihin yung gambling. So anong pinagkaiba nung gambling na ang nagpapatakbo ibang lahi sa gambling na nagpapatakbo Pilipino? Pareho pa rin gambling yan. Kahit saan paggawa yan, halimbawa lang sa droga. Kahit saan pang gawa yan, it doesn't matter. Ang masama ay masama. Etong gambling, alam natin masama yan. Hindi nakakabuti sa taong bayan yan. Ito papanoorin. Bakit doon pumayag, ayaw mo yung Pogo, pero etong tono mo ngayon. Again, hindi ako sumusuporta o nagsusulong ng outright ban. Kasi yung iilalim lang sa underground, mas mahirap i-enforce ng law enforcers yung ban. Hindi totoo yan. Sabi ko sa inyo, kalokohan yung kanilang dahilan na iilalim lang yan. So, wag na, alam nyo, kung ganyan din naman pala ang prinsipyo ninyo, i-allow na natin ang marijuana, i-allow na natin ng kung ano-ano pandroga. I-regulate lang natin. Ang pwedeng bumili, 21 years old pataas, 1 gramo lang. Hindi, 1 gramo. Meron ba ganun? Di ko alam O 1 stick lang ng marijuana. I-regulate na lang natin. Kesa naman sa underground. Diba? Same principle. Bakit? Bad? Nakaka-destroy ng tao? Nakaka-destroy ng pamilya? Ganon din ang gambling. Bakit hanggang regulation lang ang gusto nyong gawin sa gambling? Tama, mali, Ontiveros. Kala mo makakalusot ka dito, Akala mo, porket nang demanda ka, makakalusot ka na sa ibang mong mga patutsyadang mali-mali dyan. Hindi kita tatantanan. Habang may mali kang ginagawa, ay babanatan kita ng babanatan. Tanda mo yan. Huwag mong kakalimutan yan. Doon, I am for strict regulation. Saan kukunin ng gobyerno yung sasabihin nila na foregone revenues? Yeah. Kwentahin natin yun, no? Every year, nag-appropriate ang Kongreso ng budget, nag-identify kami ng source. Alam mo, mayaman tayo.
Huwag niyo sabihin wala tayong pera. What we should do is stop corruption. Then we have money. We do not need gambling's money. O hindi, kasi masyadong katarantaduhan yan, madam sasabihin ninyo. Hindi lang naman kayo nagsabi niyan Paano na yung kinikita ng gobyerno mula sa gambling, bla 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 bla. Di ba ganyan? Mayaman ng Pilipinas kung walang korap. The problem, tinotolerate ang korap. Tapos kailangan natin makakuha ng pera to give to those corrupt. Ang sama nun. Tama mali. Ang sama nun. We are allowing gambling because we need money. Bakit we need money? So that our corrupt officials may pagkukuhanan ng pera. Hindi, tanungin kita, bakit sa ibang bansa kaya naman na walang gambling? But they have money. Mas maganda pa ang bansa nila. Mas mayaman pa ang bansa nila. Pero bawal ang gambling. Halimbawa sa Japan. Although siyempre, meron tayong mga underground, yung kanya-kanila. Pero hindi ganun talamak. Na sinasabi ninyo na magiging talamak kung sakasakali na gawing underground. Hindi, walang ganun. Walang talamak yun. Pero sa Japan, pumunta ka kami dun sa isang casino. Tangina, casino. Nananalo na yung si Renzi. Basta yung kasama ko, nananalo na. Tapos pagkatapos nun, wala palang, yung chips pala, walang amount yun. I mean, may amount, pero pag soli mo, susoli mo na. Sabi ko, bakit excited yung mga Hapon? Bakit excited yung mga Hapon pag nananalo? Wala lang, they're trying to enjoy. It's a game. Woo! Blackjack, it's a game. Baccarat, it's a game. Kasi nga, bawal daw ang gambling. Sabi ko, no wonder this country is really Yun ang masasabi mong they're really playing for the game, not because of money. Kasi walang money. Bibili ka yung chips, bibilin mo doon sa shop. Pagbili mo nun, kahit manalo ka pa, nakuha mo lahat ng chips ng kalaban mo. Wala, isasoli mo lang yun. Hindi mo na makukuha yun na value mo. Pero may pera sila. May pera yung gobyerno nila. Bakit? Less ang korap Mababa ang korupsyon So, the problem is not wala tayong pera. Ang problema is ang dami nating korap. Mali tayo ng mali tayo ng pananaw pagdating po sa gambling. Akala natin, online gambling yan, kikita tayo dyan, may pera tayo dyan. Unless, madam. Hanggang doon na lang ako, unless. Bahala na kayo magsabi, basta unless. Sources of revenue. Pero, ikuwenta din natin yung monetary equivalent. Social harms prevented. Yeah, no? yeah. Magkano ang maititipid natin sa health expenditures para sa addiction rehabilitation? Magkano? Yung pala anam mo So, kailangan i-regulate lang. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.